Bakit no weights, baby, no weights? Okay. So, mag-i-start tayo sa minamaster ko, human biomechanics. Okay? Mga biomechanics, ang hirap intindihin. Sa dami ng pag-aaralan mo, ang hirap niyang masterin. Papadaliin ko na lang. Ang baby paglabas niyan, infant yan. Ang unang iisipin niyan, gagapang. Kasi gusto niyang tumayo. So, gumapang ako. Baby, baby, baby. Tapos yan, mag-iisip yan. Gagamitin niya. Magmo-mobilize yan. Una niyang gagamitin, paa. Para tumayo. Okay? So, ang foundation ng katawan ng tao, paa. Tayo yan, mobilize. Ano magkikerry ng paa mo? Ano i-carry mo? Body weight mo lang din. So, yun na routine. Paa, mobilization, body weight. Tama? Pag naabot mo na yung mga certain parts na yan, nakatayo ka na, gumraduate ka na ng high school, magti-teens ka na, teenager ka na. Pag gumraduate ka, tapos dyan, professional ka na. Ako, minamaster ko, sports. Hindi naman profession, hindi naman education, kung ano-ano. Sports ako. Pinagko-combine ko ang biomechanics ng human biomechanics at sports. May specific sports ba kuya yung minamaster mo? Wala. Lahat. So general ako. General. Kaya nga, ang ine-explain ko dito, hindi ako calisthenics. Bodyweight ako. So paano mo nasabing bodyweight, kuya? So lahat ng sports consists of bodyweight. Except the strength. Ano ba mga strength? Tatlong klase. Powerlifting, bodybuilding, strongman. Yan yung mga strength. CrossFit, hybrid ng dalawang generation. Pinasukan ng endurance. Which is yun yung mga sports nila. Wala na tayo doon, labas ako doon. Sports ako eh. More on bodyweight. Yun ang ini-specialize ko. So, may mga sports din na mga tulad ng fighting. Pansinin mo sa fighting, biggest example, boxing. May Manny Pacquiao tayo. Di ba? Mm-hmm. So, kay Manny Pacquiao, ang training niyan, kung mapapansin nyo, bodyweight. Hindi porket manipis, walang power, walang lakas. May sariling power ang katawan ng tao. Pero kuya, ano nagiging apekto nung pag-training niya ng bodyweight sa sa boxing? Sa boxing, Paano niya nagagamit 'yon? 'Di ba bodyweight ang tine-training niya? May sariling power ang katawan. Strength, endurance, kumpleto 'yan. Nasa pagti-training 'yan ng katawan mo. Kung paano mo siya i-well train. So, meaning, gumagamit ka lang ng iba't ibang weights to test or increase your strength. Pero may sarili talagang power ang katawan. Palalabasin mo lang talaga siya kung paano. Kaya doon lumalabas yung mga iba't ibang training. Okay. So, nandun na tayo, balik tayo sa aging. So, sa professional. Yes. Kasi, gumraduate ka na. Graduate mo, maghanap ka ng profession. Okay. Study, mastery, gusto mo mag-doktor, magiging lawyer ka. Yung iba, sports. Tulad basketball, Yes. volleyball. Lahat yan, bodyweight. Golf. Golf is bodyweight yan. Lahat yan, bodyweight. Okay. Ngayon, sa sports, may prime na tinatawag. Pagpasok mo ng 18, bata ka pa. Experience ka pa, tulak ka pa hanggang 25. Prime mo, papalo ka ng 25 going to 30s. 30 to 35, malakas ka niyan. Magtataka kayo kung bakit tumihina ang tao by 35 to 40. Then, retire by 40. Lahat yan, lahat ng sports, ganyan ang nangyayari. Bakit nga ba kuya? Bakit kaya pagdating ng 40? Pagdating ng 40, ang mangyayari, buto nagra-rough. Nagbi-brittle yan pagdating mo ng 50. 40 to 45, may nagbabago talaga. Metabolism mo. Lahat yan. Ang problema dyan, daily lifestyle. Lifestyle talaga. Lalo ngayon sa generation ngayon. Mas mahirap. Pero kuya, kunyari maganda naman yung lifestyle mo. Maapektuhan ka pa din ba nung sinasabi mong 40 years old? Yes, kahit sino. Kaya ako, ang training ko, ang minamaster ko, mobilization. Mobilization comes from mobility. Lahat ng sports, lahat ng ginagawa mo everyday, movement yan. Iski mong paggising mo, unang pagdilat na mata mo, gumalaw ka na agad eh. Movement yan. Gets mo? Yes. So, sasabihin mo ako, kuya, pwede ka magturo ng ganito, ganyan, ganyan. Oo, may idea ako.
Inaral ko yung mga yan. Hindi ko lang pwede sabihin kasi may sarili akong method. Hindi ko siya pwede subo sa tao ng ganito, ganyan. Easily, hindi pwede. Kasi hindi nila maiintindihan. Nang basta-basta. Yes. Kailangan may foundation. Foundation ang maganda para maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kaya nga may mga mali na method. Hindi nila ma-explain yung mga bagay-bagay. Okay. So, balik tayo sa 40s. Yes. Okay. Bakit nagre-retire sila? Kasi nga, humihina ng katawan. So, ganyan. Mihina buto ko. At tumatanda na ako. Ang daming dahilan. Masakit na ankle ko, tuhod ko, hips ko, lower back ko. Ang daming masakit. Braso, aabutin mo na sa yung sasakyan. Ang sakit, nahihirapan ka. May ipit ako. Bakit? Sabi nga na matatanda, galaw-galaw. Baka Pumanaw. may stroke. Yun ang pumanaw. Masyadong naman agad yun. So, ganun yung sistema. Actually, itong method na to, i-apply mo lang to sa true generation. Yung mga nauna. Nature kasi kalaban mo eh. Ang biomechanics, nature yan. Cycle lang siya. Cycle talaga siya. Literal siyang cycle. Umiikot na siya, hindi pa tayo buhay. Hindi pa buhay yung mami at daddy ko, umiikot na yan. Lola at lola ko, umiikot na yan. Dumidepende lang siya sa cycle. Nature talaga siya. So, hindi ka siya kayang pahintuin. Nagets mo? So, ang nagiging problema kasi, mobilization. Hindi naiintindihan ng tao ang mobility, kung anong importansya ng mobility at sarili nilang katawan. Gets? Gets. So, sa susunod na tackle ko, doon ko itatakil yung ibang mga question ng mga tao. Kasi nagsasalita na ako ngayon sa public. Kung ano ba yung method na minamaster ko at in-establish ko na sinasabi ko sa tao ngayon. Okay. So binigyan ko lang kayo ng briefing kung ano ba yung method ko. Yes. Ano ba ang body weight, mobility, yung isa hindi ko na sasabihin. Sikreto ko na lang muna yun. Kasi pamahina lang yung panubis. Nubi level lang yun. Okay. So doon lang tayo sa niintindihan ng tao muna. Ang mobility, maraming level yan. Sa sobrang dami, kailangan malaman mo lahat ng level. Kung ano ang alam ng Pilipino, A hanggang bilang C, D, E, F, G. Ako, isa lang sasabihin ko. A and C ang ituturo ko. Ganun lang kasimple yun. Hindi ko minamaster ang A, B, C, D. Ang minamaster ko yung A hanggang Z. Okay. Thank you.